hinaharap din po nila yan. No? They are facing all this reality. So what are we gonna do with it? No? Jesus responded on this by thinking positively on what a person can become if he will actually lead them properly to God, rather than who they are at that point when He met them. So yung mga kabataan natin ngayon, isipin niyo po, ang bawat isa pong yan ay potential. Hindi niyo na itatanong, ako po, ang tawag po sa akin, nung ako po ay hindi pa Kristiyano, ang tawag po ng angkan ko sa akin ay asong ulul. At eto po, nagsasalita po ang asong ulul sa harapan ninyo ngayon. Kasi po, barumbado po ako noon. Barkada po ako ng mga nasa kalye. Ako po ay nagbabantay ng mga sasakyan sa kalye pag may pumaparada. Naglilinis po ako ng sasakyan para magkapera. Hindi dahil sa mahirap kami, kung hindi dahil naghahanap po ako ng pagmamahal at pagtanggap. Kaya po ako napunta sa kalye. At doon ko po nakuha ang ugaling asong ulul. Dahil imagine nyo, ang kasama ko yung mga tambay, mga basagulero, mga siraulo, yung may mga panaksak na dalas pulsa, may mga pana. Kung doon ho sa mga nakatatanda, palagay ko, alam nyo kung ano ho ang tinatawag na rabbit. Yung pana na rabbit, alam nyo ho ba yun? Meron po akong ganun. At sa awa po ng Diyos, kahit po bumabagsak-bagsak ang aking mga grades nung panahon, at ako ay naging repeater ng ilang beses, gusto ko lang sabihin sa inyo na ang awa po ng Diyos ay ibinigay sa akin at ako po ay naging Kristiyano at naikwento ko na ho sa inyo kanina kung ano yung mga nangyari sa akin. So ganun po ang mga kabataan natin. Pag tinignan po natin sila, minsan ang pakiramdam natin hopeless tayo. Na sometimes we just wish na they will become like us. But I would like to let you know, they are uniquely experiencing new things at this point of time that you have never experienced before in your life. Ano po? Sino nga ba ang mga kabataan Pilipino ngayon? Okay? They are one-third of the Philippine population defined as those who are 12 to 30. Okay? By the Republic Act. Pero sa simbahan po, ang kinukonsider nating mga kabataan ay yung pong mga 12 taong gulang, hanggang 21 sa SIBAP. Pero ngayon po, kinukonsider natin hanggang 30, Yung iba nga ho ng simbahan, sa akin hong paglilipat ng mga simbahan, pagsaserve ko sa kanila, some of them are even defining their young people up to age 35. Uy, ngumiti yung mga 35 years old. Kasama pa ho kayo. Alright. Ang mga kabataan po natin, wala ho silang kasing gaganda ng mga mall na meron sila ngayon. Wala tayong kasing gagandang mall noon na meron sila ngayon. Yan po ang SM Aura. Hindi ko kabayad ng SM, by the way. Anyway, ang mga kabataan ngayon, they usually would spend 2 to 5 hours, 2 to 3 times a week in a mall. Karamihan po sa kanila. Noon ho tayo, nagpupunta lamang tayo sa Luneta. Di ba? At sa mga park. Gusto ko lang sabihin sa inyo na ang mga kabataan ngayon are dominated weekly ng tinatawag po natin na media. Pag sinabi ho nating media, iba-iba hong bagay yon. TV, internet, cellphone, computer, music, radio, MP3, lahat po yan. About 30 hours. Samantalang nung bata ho tayo, meron lang tayo radyo at TV. At kung meron kang VHS at Betamax, at hindi ko alam, nakaka-relate ho yung mga nakatatanda, tumatango sila, yung mga bata. So, ibang-iba ho ang hinaharap ng mga kabataan ngayon. Okay? Kung noon ho, bihira tayo makakita ng mga banyaga, ngayon po, they can easily meet foreigners, especially in the internet. Kinakain ho ang oras nila, okay? Ng tinatawag nating media. Okay? At sa pagdating ho sa eskwelahan, they love school a lot, but study has little time to do with it. What really
they like most no in school are not so much po with the teacher lecture, no 20% lang mo may gusto ron, but activities that involve interaction with their friends and classmates. Yan ho ang mga kabataan natin. Okay? Bombarded po sila ng mga napakaraming commercials, no? 18 minutes po ang meron sa Pilipinas kada isang oras, at least. Actually ho, tinayaman ko, lalo na yung mga telenovela, gusto kong sabihin sa inyo, telenovela, they would advertise 30 minutes to 40 minutes until yung binibigay lang ho nila ng telenovela are 20 minutes for you. Okay? So, kumpara ho no, sa iba't ibang bansa. Ano hong nangyari? Ba't tumagilid? Ayan, nawala ho yung isang slide ko. Sa mga Pilipinong kabataan po, by the way, yung sinasabi kong research are true Filipino researchers po yan. Ano? Hindi ako kumuha ng banyagang research. Ano po? Pero aside from this, no, of all these things that are happening, gusto ko lang sabihin sa inyo na ang priority pa rin nila, no, ang gusto nilang makita ay magkaroon ho sila ng getting along with their parents. Some of you probably are experiencing na yung mga kabataan nyo, napakalayo nila. But I would like to let you know, a lot of them are actually looking for adult models in order for them to follow and ask them. So hindi ho nawawala yung ganun. Ang tanong ko lang ho ay paano natin i-bridge yun? Ano po? Okay? Isa pa ho, no, having a good marriage and family life, ang gusto ho nila, no, 98% is topmost in what they consider as very important na aspect ng buhay nila. Because of a lot of breakdowns ng marriages. Okay. Wala pa rin po ito. Meron? Naririnig niyo ho ba ako? Hello? Mic test. Hindi na? Wala. Alright. Marami hong kabataan na di-discourage ngayon dahil marami silang nakikitang nag-aaway, nagsa-separate, ano po. But a lot of them still are hoping na magkaroon ho sila ng magandang pamilya. At isa pa ho, no, they are aware of the crimes. Yun hong lahat namang nangyayari sa government, sa bansa po natin. At sa ibang mga bansa. Aware po sila dyan. Hindi ho parang, some of them really sounds like or looks like apathetic, but a lot of them are aware, no? Unfortunately ho, okay, ano ho ba ang nagiging ano sa kanila, no? Ang feeling ho kasi nila, helpless sila. Kaya parang apathetic sila, parang wala silang magawa. Okay? Kaya hindi ho nila kayang isolve yung problem. Hindi lang ho yun, ano? This is reflected no, in the youth's behavior towards involvement and participation in organization and activities. So, wala silang magawa nationally, and a lot of them are actually getting connected sa mga nasa paligid, kagaya ho ng fraternity, mga societies, mga sororities, no, at iba pang mga dance group, singing group, banda, yung mga ganyan. Kaya kung hindi ho natin sila maiingatan, mapupunta ho sila doon kaysa po sa paglilingkod sa Diyos. No? Hindi ho yan. Hindi lang ho yan, ano, some of them are involved, no? Meron ho, no, unexpected high incidence ng involvement ho sa illegal drugs sa mga kabataan. Okay? Marami ho sa kanila ngayon, hindi ho sila ma-separate sa cellphone. Paggising ho nila, pagtulog nila, kulang na lang gawin ho nilang unan yan. Okay? In my study ho, personal study, gusto ko lang ho sabihin sa inyo, nakakarating ako sa mga bulubundukin po ng Bacolod, ng Leyte, ng Mindanao, ano po, ng Sarangani. And normally po, ang mga kabataan doon, 8 to 9 out of 10, okay, will have a cell phone. Ayun po. Meron na po ba? Ayan. Ayaw lang dumikit sa tenga ko. Thank you. Ayan. Okay, this is my personal po, no? Although I'm referring to you to some of the researches that I've done, but personally ho, no, habang nagta-travel ako, lalong-lalo na ho sa mga churches ng CBAP, pag pinatayo ko po ang mga kabataan, halimbawa may camp,
300 yung nagka-camp, no? Or 400. Siguro, mga 10 lang, wala pang 10 ang maiiwan na nakaupo sa, sa upuan na walang cellphone. Lalo na kung merong Facebook. Okay? Marami ho ang may Facebook. So, iba ho ang kinalalakihan ng ating mga kabataan. So, they are facing something that is different than that of what we have grown into, no? When we were younger. Okay? So, imagine nyo yung pressure sa kanila na binibigay po ng Panginoon o hinayaan ng Panginoon na harapin. Ito ang malaking katanungan, gaano ho kayo ka-involve sa buhay ng mga kabataan? At, andali ho hindi ko rin kasi naririnig yung sarili ko pag nagsasalita ako. Ayan, okay na? Okay. Hindi ho lahat rito ng mga nakatatanda ay meron hong tinatawag na social networking site. Ano po? And I really encourage you, Alam nyo, yung mga anak ko, friends ko po yan sa Facebook. Friends ko po yan, kung sino man, kung may Twitter sila, I would be in there. Nagkakausap-usap kami. Ngayon lang ho, tinanong ako ng anak ko bago ako tumayo rito, Dad, nasaan ka? Kasi maaga pa lang, umalis na kami, tulog pa sila eh. Kaya hindi nila alam kung nasaan ako. At ang asawa ko, So I really make sure na we are get connected with them. Okay? Tungkol yung sa mga cellphone. Ayan ho yung mga statistics na makikita natin na ginawa ho ito ng isang international research agency para ho makita nila on how we are so much involved. By the way, ang Pilipinas ho ang isa sa mga leading na countries na they are doing researches about the involvement of young people with cell phones. Ganyan ho katindi ang bansa natin. Ayan. Okay. Tinignan ho natin yung text natin kanina. Ito po yung sa English. Hindi ko na ho titignan yan. Babasahin dahil nabasa natin sa ating salita kanina. Ngayon, ano ho ang magandang gawin natin pagdating po sa matulungan natin ang mga kabataan pagdating po sa pagsunod sa Panginoon. Sa gitna ng mga hinaharap nila na ito na katotohanan, yung mga struggle na experience nila with us, okay? Gusto ko lang sabihin sa inyo, whether you accept it or not, young people are struggling with their parents, young people are struggling with their church mates, okay? As they grow up, dahil meron ho tayong mga pagkakaiba, maraming bagay. Hindi lamang ho yung edad natin, hindi lamang yung background natin, yung mga influences na meron tayo, yung pagiging malapit nila sa mga kaibigan nila, they seems to be detached, but they are connected, okay? Because of the internet and technology. Yan po lang ang gusto kong idiin sa inyo, So, how can we actually help them and lead them to get to know and get deeper with Jesus Christ? Okay? How important are they biblically? Now, gusto ko lang sabihin sa inyo, sa binasa nating text, makikita natin, magkakaroon tayo ng glimpse kung ano ho ba yung tinatawag natin. Usually, people would say na merong silent years yung buhay ng Panginoon. But with the text that we are looking at right now, yung binabasa po nating talata, makikita natin, in a way, sinamarize nito kung ano po yung nangyari sa buhay ng Panginoon prior, before, and after the passage that we are looking at right now. Gusto ko lang sabihin, na-mention po rito na 12 taong gulang siya. Ang templo po, nung panahon na ito po ay nangyari, ay around 28 years pa lang na kinoconstruct. Noon hong cleanse niya for the first time yung temple, that was already 46 years na the temple is being built. So, 18 years. So, by this time, yung templo po na pinuntahan ng Panginoon at ng kanyang mga kasama ay probably hindi pa ho tapos. It is still being constructed. So, things are changing during the time of Christ. Okay? Marami rin hong pagbabago. Yung rule ng mga Roman government, nandun din po, may pressure sila. Yung mga hilig ng mga kabataan, na influensyahan ho ng Grego. Kaya ho ng panahon na yon, meron din
silang languages na kakaiba, hindi lamang po yung Hebrew na kung ano yung ginagamit nila. And that is why meron rin hong Greek at merong Aramaic. Ano po? So things were changing. Jesus Christ was facing the same thing when He was young. No? Similar thing, the changes that the young people are experiencing. And also, physically, ano po? Actually, makikita natin dito merong kaunting hindi pagkakaintindihan si Jesus at ang kanyang mga magulang. Okay? So, what can we, for us to become better young people, I'm talking to young people and to parents, how can we help them? Unang-una po, gusto ko lang sabihin, dito makikita natin, we need to guide and we need to have the right purpose in life. Okay? We need to give them the right purpose. If the church or you as a parent fail to give them the right purpose, they don't have direction, they can go and land anywhere. Far from God. Gusto ko lang kung hawak nyo ang inyong Biblia, kasi kanina nag-project lang, I hope you have your Bible with you. Okay. When the parents, Joseph and Mary, confronted Jesus, sabi nilang ganun, Anak, bakit mo naman ginawa ito sa amin? Lubha ang aming pag-alala sa iyo ng iyong ama sa paghahanap sa iyo. Sabing ganun. Sumagot si Jesus. Sabi niya, bakit niyo po ako hinahanap? Hindi po ba niyo alam na ako'y dapat mamalagi sa bahay ng aking ama? Okay? Alam niyo, sa ating hong context, pag tinignan natin ito, ang iniisip natin sa mga Pilipino, pag bahay ng aking ama, ibig sabihin simbahan. Pero alam niyo, pwede hong ma-translate ang mga katagang yan ng ganito, dapat kong iukol ang aking panahon sa gawain ng aking ama. Okay? If you're going to look back at the original sense, yun po ang sinabi niya. Hindi niyo ba alam na dapat kong gawin kung ano ang ginagawa ng aking ama? Okay? So dito makikita natin na sa edad na ito, alam ni Jesus exactly kung ano ang purpose niya, the right purpose. So if we fail to give this to the young people, to our young people, na God had given them that purpose, and help them understand this, kung ikaw ay kabataan, hindi mo alam na ito ang purpose ng Panginoon sa iyo, then you are in danger of being lost with all the options that we have right now in the world. Okay? So we need to guide them to have a right purpose. You need to have a right purpose. What is your purpose? Okay? Kanina napakita ko sa inyo, yung pamilya namin, we believe that God has called us to be in the mission of reaching the whole world by what? Simply in our turf, in our home, in our influence. We are making disciples who can make disciples, who can make disciples, who can make disciples. And I challenge you to think seriously about it. Another thing that this passage is telling us about Christ, not only that He had a purpose, He goes to the right place. Ang mga kabataan po ngayon, karamihan, pag hinahanap ko minsan, makikita ko nakatambay sa, nabanggit ko kanina, sa mall, sa basketball court, sa internet shop, naglalaro ng Dota, naglalaro ng Counter-Strike, naglalaro ng Diablo, at kung ano-ano pang mga games, ng Ragnarok, nangingiti yung mga kabataan, yung mga matatanda naman, ano yun, alam nyo, kung tayo noon ay naglalaro ng patintero sa mga kalye, Agawang Base, Taguan, ang mga kabataan po ngayon, meron silang tinatawag na internet game, created by them, at meron silang tinatawag na MMORPG, massive multiplayer role-playing game online, that they can play kahit hundred of thousands of them in one computer domain, they can actually play together. Okay? Ganun po ang mundo ng mga kabataan ngayon. Now, I'm talking to you, right now, what did we see with Jesus Christ? The reason why He became the best person that God wanted Him to be.
No, he goes to the right place. Nung dumating po si Mary at si Jose sa Jerusalem, hindi nila nakita yung anak nila na naglalaro sa plaza doon sa Jerusalem. Hindi rin nila nakita si Jesus na naghahabol ng babae. No, yung mga crush na. Karamihan ng mga kabataan ngayon, ganyan ang inubos ang lugar nila. Where can you find them? Yung minds nila probably are with you, but their minds are somewhere else. So Jesus is at the right place where God is active. We need to help them and see and give them the excitement to be in the right place. Okay? So he was found in Jerusalem. Not only that he knows his purpose, na being in the right place, he also, yan po yung artist rendition, what Jerusalem would have looked like during the time of Christ. Okay? The right company. Sino ba yung mga kasama? Alam niyo ho, kanina lang, papunta kami dito, pinag-uusapan namin mag-asawa, Tart, we need to give more time to our children. Okay? I would like to tell you, how much time are you giving to your children? Sino ba yung kasama nila? Pinagkakatiwala nyo na lang ba sila sa TV? No, sinasabi namin, pinagkakatiwala nyo na lang ba sila sa black box? Dahil TV, di ba? Black, yung box dati. Ngayon hindi na. Pinagkakatiwala nyo ba sila sa flat screen? No? Ay, okay na yan, yung anak ko. Alam nyo, marami akong nakitang mga magulang, whether Christians or not, sometimes they will just drop their child sa internet shop para mag-alaga yung internet shop sa kanila. O kaya, somewhere else, yung mga mas younger, idadrop nila sa isang playground sa mall. Dahil doon, may security, may babayaran mo lang, di ba? Babantayan nila yon, di ba? Young people are looking for company. And if we, as a church, cannot give it to them, they will find it outside. Fraternities, organizations, boyfriend, girlfriend. Are you giving them the right company? Hindi lang ho yun. Are we showing to them the right concern? Are you young people thinking of the right concerns? Jesus' concern was to ask the rabbis, those scholars, if the Word of God, what is the Word of God about? He's checking on them. He's checking on them. Are you concerned about the Word of God? Ano ang concern mo? Mga programs, bagong games. Ano po? Bagong crush. Bagong dance move. Bagong grupo ng music. Sino ba ang artist? Alam nyo, nung bata ako, talagang tinatanggap ko naman na matanda na ako eh. Nung bata ako, pagka merong sikat, siya lang sikat. Kung panahon ni Michael Jackson, panahon lang ni Michael Jackson. Patay na yon, di ba? Kung panahon naman ni Madonna, si Madonna lang. Kung panahon ng Spandau Ballet lang. Alam nyo, mga kabataan ngayon, iniisip nila, sino yun? Di ba? Ang mga kabataan ngayon, iba-iba po ang kanilang mga genre ngayon. Wala nang mainstream ngayon. Multiple. Some of them like Korean artists. Some of them like mga Americans or British or South American artists, Australian artists, African. Ganon po mga kabataan ngayon. And if we don't give them the right company, we lose them. They go find that company for themselves. Okay? And they look for the influences. Yun na yung mga hinahanap nila na matututunan nila ng mga values nila. Hindi na po ang salita ng Diyos. Kilala niyo si Eminem? Alam niyo ba kung ano ang impluensya ni Eminem sa mga kabataan? Yung mga salita niya sa kanyang mga kanta? Violence, sex, drugs, suicide, murder. And that's where they get. Okay? So word. Are you concerned about the Word of God? Hindi lang po yun, ba't bumabalik? Right priorities po as well. Kung makikita natin. Okay. Balik po tayo sa salita, tingnan niyo po yan, Sa verse 51 po, sabi ron, siya'y sumama sa kanila, pauwi ng Nazaret, at siya'y naging masunurin sa kanila.
ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Take note po, no? Bibigyan ko lang ng emphasis. Sumama siya, naging masunurin siya sa kanila. Ano po? At ito po ay nilagay ni Mary, no? Treasured it in her heart. Sabi nga ho, patuloy na lumaki si Jesus, lumawak ang kanyang karunungan, lumaki siya physically, lumawak ang kanyang kaalaman, at naging kalugod-lugod sa Diyos at sa mga tao. Sa priorities po ni Christ, ano ba yung mga bagay na mahalaga sa iyo bilang isang kabataan? Ano naman ho yung mga bagay na pinakikita ninyo na mahalaga sa mga kabataan? Kadalasan ho, meron hong maling, hindi tayo aware no, mga nakatatanda, ano ba ang mas mahalaga para sa atin? Ang nakikita ho ng mga kabataan na mas mahalaga para sa atin, trabaho, pera, bahay, at hindi po sila. Ano po? Kaya po pinili ng Panginoong Diyos Ama si Jose at si Maria bilang maging magulang ng kanyang bugtong na anak. Ay dahil po may papakita ni Jose at ni Maria kung ano ang tamang prioridad sa buhay. They became instrumental in helping the Son of God to grow as God wanted him to grow, to prepare him for the ministry ahead. So, yung involvement sa family business. Tatanungin ko kayo, anong trabaho ni Jose? Karpintero. Ano hong naging trabaho ni Jesus Christ? He became a carpenter. Imagine niyo po yun. No? That is why I said here, priority, family. Kabataan, ano ang priority mo? If you want to give glory to God, Jesus modeled to us priority for the family as well. Okay, let me just tell you, Jesus supported his family. For 18 years, before he started to do ministry, he was working as a carpenter. Yes? No? 18 years. The Bible tells us that Jesus had 6 other siblings. 4 are guys and at least 2 female, na hindi sinabi kung anong pangalan. The 4 guys were mentioned in the Bible. Now think about it. No? Scholars also tells us that Joseph could have died early, and therefore it was Jesus who helped support the family. Think about that. Normally, ang mga kabataan ngayon, ang priority nila mag-isa, gusto nila maging solo. But here, we could see that Jesus is modeling, even though he was already working, his priority is to help the family until dun sa time ng calling niya. Actually, he's still connected with his family even though he was doing his ministry already. Another priority, progressive personal growth. The Bible tells us he grew in different areas, physical, mental, socially, with people, and with God. Are you growing progressively in this area? Are we helping our young people grow in this area progressively? We need to ask that. Ano po? And strategic community involvement. I would like to let you know, as a carpenter, Joseph trained his son to be involved in the community. Jesus, yung training niya, kaya ho siya sanay na sanay to be involved with the Jewish community and the Gentile community. It is because the carpentry in the life of Christ had trained him to become strategically involved in the community. Kayo po, yung mga kabataan, baka naman ho naka-limit ka lang sa mga organization na involved ka. Alam nyo, meron kami mga kabataan, involved sila sa campus, sa organization doon, ang dami. Pero pagdating sa church, hindi na. Think about that. Ano po? Very important. We have to balance it with our church and with the community. Because if you are just with the church, and you are running away from the community, wala kang opportunity to actually share the gospel. Ano po? So, hindi ko na ituturo yan, mabilis. So, what is consuming your life right now? Ano po? What matters most to you?
Is your life following the examples of our Lord in this generation where He allowed you to live? Okay? Now, meron po akong video na gustong ipakita sa inyo, no, as you think about this. Because as ICBC, I would like for you to seriously consider this, no, the truth about what is happening to us worldwide and the young people, the next generation that we have. No, so I would like to request, no, if you have the video. So think about this, no, seriously. Buong ICBC po. You're losing us. आप हमें खो रहे हो
You're losing us. Ви нам допоможете? 爸爸，我们우리 잃어먹으면 안 돼. Не теряйте нас. Somos la esperanza de la iglesia. Gib uns also Brief. ได้โปรดช่วยผมนะครับ No nos pierdan. Don't lose us. Personally, I think that video spoke a lot. And I would like to ask you, what, as adults, what is your involvement right now in the church? God did not call us to just be involved and attend the church. God has called us to be involved in the lives of the next generation. Think about it. If you don't want to lose the church where you are in right now, pag-isipan niyo pong mabuti ngayon kung saan niyo binibigay ang oras ninyo, ang panahon ninyo, ang puso ninyo, ang pera ninyo. Pag-isipan po nating mabuti. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po na sa pamagitan po ng inyong salita at sa buhay ng aming Panginoong Jesus, nakikita namin ang mga halimbawa na kung saan dapat naming pag-isipan ang mga kabataan. At Panginoon, salamat po na binibigay mo ito as guide sa amin. I pray, Lord, for my brothers and my sisters here in ICBC. I can see that they are very sincere in wanting to give glory to you. And I pray that as we have looked into your word and see what you are allowing to happen at this time of our lives and this time of the world, we pray na we would know right now where exactly we would need to put our lives into. Lord, I pray for wisdom and guidance on the steps na gagawin po ng bawat isa in order for them to give their best in reaching the generations to come that you have given us. We know they are precious in your sight. And I pray, Lord, na yung preciousness na yun would be valued by each one of us as you give us more days of our lives, Lord. Thank you so much for this. We ask this in Jesus' name. Amen. Ngayon naman po ay tumuyo tayo sa pagbibigay ng kaloob at ng ikapu. Sinasabi sa awit 116:12, sa Diyos ko't Panginoon, anong aking ihahandog sa lahat ng kabutihan sa akin ikaloob? Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa lahat ng pagpapalang binigay niyo sa amin. Kayo po ang malugod sa gawang ito.
At Lord, ito po yung magamit sa inyong ministeryo, sa inyong gawain. Binabalik po namin ang lahat ng papuri at pasasalamat. Amen.
Ito po yung mga kabataan ng ICBC. At magpapasalamat kami sa Panginoon na sila po ay idinako ng Panginoon dito sa church upang maglingkod sa Kanya. I'd like to pray for them and I'd like to invite the congregation to please extend your hands para po sa kanila at atin silang dadalhin sa Panginoon sa isang pananalangin. Let us pray. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa araw na to, sa araw ng mga kabataan, Panginoon, na idinao sa ICBC. Lord, thank you for using these young people, Panginoon, to give glory to your name and to serve you in this church. Lord, I pray na patuloy niyo po silang pangalagaan at kayo po, Panginoon, ang maghari sa kanilang mga buhay. Lord, I pray, Lord, na patuloy din po silang lumago sa kanilang pong pagkakakilala at relasyon sa iyo. Panginoon, ang kanila pong ugnayan sa iyo, Panginoong Diyos, sa bawat araw, ay patuloy din po sanang maging daan, Panginoon, upang makilala ka ng higit pa sa kanilang mga buhay, Panginoon. And I pray, Lord, for this church, Lord, maging mapagmahal nawa ang church na ito, Panginoon. At nagpapasalamat po ako, Diyos, na alam ko ang church na ito, Panginoon, ay pinapangalagaan ang kapakanan ng mga kabataan. Panginoong Diyos, naway magsilbi kaming mga inspirasyon para sa mga younger generations na ito, Panginoon, kung paano namin inibig, Panginoon, at paano namin minahal ang gawain para sa iyo, O Lord, na yung pinagkaloob sa amin. Makita sana nila ito, Panginoon, sa amin, at sila man, Panginoon, naisin nila, pangarapin nila, Panginoon, ang maglingkod din sa iyo. Lord, I pray, Lord, na pangalagaan niyo po ang kanilang mga future. Lord, alam ko that you are preparing a bright future, Panginoon, sa bawat isa na nandito ngayon. Lord, for those who are studying, kayo po, Panginoon, na magkaloob ng karunungan sa kanila, Panginoon, that they will do good, Panginoon, sa kanilang mga paaralan. Lord, na kanilang mga pagsisikap, Panginoon, ay magbunga ng maganda, Panginoon, upang magkaroon sila ng magandang future, Panginoong Diyos. Those who are working, Panginoon, naway makita ang magandang impluensya ng Kristiyanong Pilipino, Panginoon, sa mga workplaces po nila, O Diyos. And I pray, Lord, that you would preserve their innocence and their purity, Panginoon. Lord, would you protect them from the evil one, sa mga masasamang impluensya, Panginoon, ng mundo. O Diyos, I pray, Lord, that these young people, Lord, will be protected, Panginoon, and they will serve, they will give their allegiance, Panginoon, sa iyo lamang, Panginoong Diyos, at hindi sa iba. Panginoon, pagpalain niyo ang buong araw na ito ng gawain, Panginoon. At I pray also, Lord, for the speaker, Panginoon, Pastor Randolph, Panginoon, na sa kanyang gagawin pa sa hapong ito, Panginoon, para sa mga kabataan. Lord, mapagpala po ang bawat isa. Sa iyo namin pinakakatiwala, Panginoon, ang mga kabataang ito. Sa pangalan ni Jesus namin tagapagligtas. Amen. Magandang umaga po at maraming salamat po sa inyo. Para naman po sa ating mga pabalita ang linggo. Ang ano po, Go Against the Flow, Youth Grand Fellowship. Yung sinabi po ni Kuya Jor kanina. ICBC Grand Fellowship in cooperation with CBAP Youth Central. Sila po yung isa sa bahagi ng program. Gaganapin po ngayong araw po, August 31, 2014. Ngayong hapon po 1:30 p.m. sa Imus Conservative Baptist Church. Dito po. And sigurado po, di po kayo mag-isisi pag pumunta po kayo. Maraming salamat po. Tumuo po tayo sa pagbati ng mga celebrants. Ay yung mga pangalan ko pong babanggitin. Welcome ko po kayo. Isang malugod na pagtanggap po para sa ating mga bisita. Sa umaga ito, ang mga pangalan na aking babagitin ay maaari lamang po na tumayo upang makilala kayo ng kapulungan.
si Monet M. Hernando. Maaari po bang tumayo? Saan po ba siya? Si Monet M. Hernando. Saan po? Siya po ay galing sa B15L1, The Village, Drill 2. Di ko po siya makita. Tsaka po si Apollo dyan, Maggulabnan. Galing po siya sa Southern City, sa Luma. Yun po siya, yung naka-stripes po. Sa bandang kaliwa. Tsaka po si Sam Tupas. Galing po sa Tuklong po. Imus, Cavite. Yung naka-polo shirt po. Sa bandang kanaunahan. Maaari po bang tumayo yung mga tinawag ko po? At meron pong karagdagan po, yung mga wedding anniversary po. September 3, Mr. and Mrs. Corazon Mandar. Maaari po bang tumayo? At mga birthdays po. August 31, si Mrs. Rolori Satingin. Nasa abroad po siya. Si Miss Tess Garcia. Engineer Alvin Domingo. August 31, Miss Dina Gonzalez. August 31, Leia Labanco. Mrs. Susan Arce, nasa abroad. September 1, Mrs. Christy Madrigalo. Tsaka po si Mrs. Adoracion Campanya. Miss Lian Mika Francisco. John Edward Sabio. September 2, Mr. Apilio Advingula. Marjorie Sarmiento. Miss Judea Yupratan. September 3, Miss Na Flor Catalan. Matthew Villanueva, nasa abroad. Mr. Lindre Lebanco. Si Miss Erin Belo. Mr. Rimel Ijao. September 4, Miss Ruth Topacio, nasa abroad po siya. Reverend Felix Lacumbo. Miss Leslie Himalay. Sheila May Sarmiento. Mrs. Rosalia Sarmiento. September 5, Mrs. Elma Velasquez. Miss Armin Flores. Mary Ann Dogve. Charity Love Navarro. Chelsea Mariano. Rojas Apuyan. At sa September 6 po, Miss Cherry Goson. Nasa abroad po siya. Thomas Joseph Eusebio. At si Alain Bruselas. Gusto din po nating i-welcome ang parents ng ICBC Christian Academy. Pwede po bang tumayo para sa makilala kayo ng kapulungan? Lahat po ng wedding anniversaries and birthday celebrants, maaari po bang tumayo? At pati po yung mga magulang. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon. Nakita sa'yo. Nakita sa'yo. Kaluwalhatian niya.
mga bisita at celebrants upang kayo po may panalangin. Tinatawagan ko po ang ating pastor para sa panalangin. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, salamat po sa presensya mo sa aming pananambahan ngayong umaga. Salamat po sa iyong salita na dinala po ng aming Pastor Randolph. Nawa na hamon ang bawat isa, lalo na ang aming mga adults, sa pag-disciple, magkaroon ng isang pasanin, lalo na sa mga edad 4 hanggang 14. Panginoon, sa amin pong pasanin na ito, kami rin po ay maging conscious ng aming mga kabataan ay nakatingin sa amin. Nawa ang bawat adult na nandirito po sa iglesyang ito lumalim sa pagkakilala sa iyo at magkaroon ng malalim na pag-aaral ng iyong salita. Salamat din po, O Diyos, sa buhay ni Pastor Randolph and ni Jot and their children. I pray, Lord, that you'll continue to use them mightily, lalo na po sa purpose, Panginoon, na mag-disciple pa ng mga kabataan. Salamat po, O Diyos, sa mga nagse-celebrate ng kanilang birthdays and wedding anniversaries, another year, Lord, na binigay mo sa kanila. Ang inyo pong pagpapala, ang inyo pong pag-sustain sa kanila. Salamat po, O Diyos. And nawa, ito pong darating pang taon for them ay maging productive and meaningful. We thank you also, Lord, for our tithes and offerings. We thank you, O God, for each one of us here. Thank you for the resources, Lord, our businesses, our jobs. Thank you, Panginoon, sa mga pinagkaloob mo. Nawa, ang mga leaders po ng iglesia ay bigyan mo ng karunungan sa paggamit po ng aming mga ikapu at handog. Nawa, Lord, ang aming po mga resources, multiply them 1,000-fold. At ang katotohanan ng Philippians 4:19 ay maranasan ng bawat isa. Salamat po muli sa fellowship. Salamat po muli sa pagkakataon na ito. Hiniling ko po na tumayo ang lahat. Now to Him who is able to do exceeding abundantly beyond all that we ask or imagine, according to the power that is at work in us, to Him be the glory in the church and in Christ Jesus forever and ever. Amen. Amen. Tunay pong nakaka-challenge yung mensahe kanina ng ating Panginoon. Hinahayahan ko po ang mga kabataan. Let us all rise up. Hindi po mamaya kung hindi ngayon din. Yes, Lord. Rise up, holy nation. God will live for you. You have called us out of darkness into light so glorious. God will live for you. Will live for you. God will live for you. Passion for your name we run. Freedom, you've broken every chain we run.
so glorious. God will live for you. Hallelujah. Bigyan natin ng Panginoon ng the best clap offering. Yes, Lord. Hallelujah. God bless us all.